أعوذ بالله من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, inihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na lahat kayo na mga kapatid, mga kapatiran sa pananampalatayang Islam ay nasa mabuting kalagayan, malayo sa mga hindi ka nais-nais na mga pangyayari sa hapong ito. At hinihiling namin sa lahat, taos-puso kaming humihiling na samahan nyo kami sa isa na namang talakayan patungkol sa mga aral tungkol sa kwento ng mga propeta. Andito tayo sa ating programa na nakasanayan natin sa ating barnamij na pinamagatang Al-Mustafadu min Qasasil Anbiya'i wal Mursalin. Ang mga aral, mga ginintuang aral sa mga kwento ng mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marahil ay nakikita nyo na ilang linggo tayong hindi nakapag-live dahil sa mga dahilan, dahil sa mga emergency na hindi natin inaasahan na mga nangyayari. So sa taupik ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid namin sa page na ito, nanonood sa or makakapanood sa live natin, ay ngayon alhamdulillah may pagpatuloy natin ang pagtalakay sa ating mga nasimulan. At ngayon dito tayo sa Qissatu Nuh alayhi salam, ang kwento patungkol kay Nuh alayhi salam. Dito ay, ang pag-aaralan natin dito ay khulasatul qissa wa bayanu ma warada bi sya'niha fil Quran. Ang buod ng kanyang kwento at ano yung mga nabanggit na mahahalagang pangyayari, babagay na dapat pagtuunan ng pansin sa kanyang buhay, sa buhay ni Nuh alayhi salam. Kagaya ng nakasanayan natin, mga kapatid, na hindi natin kinukwento ito ng buo, bagkos ay sinasummarize natin dahil isa ang focus natin dito, ang pinagtutuunan natin dito ng pansin ay ano yung mga aral na makukuha dito. So, mauna tayo sa khulasat Qissatu Nuh alayhi salam. Ano yung buod ng kanyang kwento? Ang buod ng kanyang talambuhay. Nuh alayhi salam huwa awwal rasulin ba'athahu Allah ta'ala ala ahli al-ard ba'da Adam alayhi salam. Si Nuh alayhi salam ay siya ang kauna-unahang rasul, messenger ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinadala niya sa balat ng lupa pagkatapos kay Adam alayhi salam. Arsalahu Allah ta'ala ila qaumihi liya'murahum bi'ibadatillahi wahdah. Sinugo siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sangkatauhan, sa kanyang mga kaum, sa kanyang mga kapatid. Liya'murahum bi'ibadatillah, upang utusan ang sangkatauhan, ipag-utos sa sangkatauhan ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa. So yun ang isa sa pangunahing mission ni Nuh, ay upang ituro sa sangkatauhan ang pagkilala sa iisang lumikha, dakilang tagapaglikha. وَنَبْدُ عِبَادَتِي مَا سِوَاهُ مِنْ أَصْنَامٍ وَنَحْوِهَا, upang pawalan ng saysay, upang sabutahin ang mga diyos-diyosan na sinasamba kagaya ng mga ribulto at mga iba pa. وَخَوَّفَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِنْ خَالَفُوهُ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ, at upang paalalahanan, upang bigyang babala ng isang masidhing kaparusahan ang mga taong sumasalungat sa kanyang mga itinuturo, mga aral, at tuwirang hindi pagtalima rito. Walakinnahum istamarru ala kufrihim, subalit imbis na tanggapin ng mga tao ang turo sa kanila ni Nuh alayhi salam, ay
nanatili sila sa kanilang pagiging suwail sa Allah, nanatili sila sa pagsuway sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling sabi ay nananatili sila sa kanilang katangian bilang mga kuffar. وَقَدْ لَبَثَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. So sa ganung kalagayan, si Nuh alayhi salam ay nagdakwa siya, hindi siya tumigil sa kanyang pagdadakwa, pagbibigay anyaya, pagbibigay aral. Sa aral patungkol sa kung paano kilalanin ang nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. At umabot ang kanyang pagdadakwa sa 950 years. Yun ang tagal ng kanyang pagdadakwa. Ginugol niya ang kanyang buhay kung paano maiparating ang aral message of Islam. وَظَلَّ يَدْعُوهُمْ هَذِهِ الْمُدَّةِ لَيْلًا وَنَهَارًا وَسِرًّا وَعَلَانِيًا. Sa ganyang kalagayan, nagpatuloy, nagdakwa si Nuh alayhi salam sa ganong katagal na panahon. Gabi at araw, lantad man o patago ay hindi niya iniinda. وَجَادَلَهُمْ وَجَادَلُوا فِي دَعْوَتِهِ. Hanggang sa umabot pa sa punto na tinutuligsa nila ang Nuh alayhi salam. Ang kanyang mga kaum, ang kanyang mga kasamahan, or ang kanyang mga, yung sangkatauhan na dinadakwahan ni Nuh alayhi salam ay tinutuligsa nila ito, dinidiscuss nila ito kung bakit nagdadakwa ng mga ganun. وَمَا أَهَذَا كُلِّهِ لَمْ يُؤْمِنْ min qawmihi illa al-qalil. Sa ganong katagal na panahon, 950 years, ay walang naniwala sa kanya, walang tumanggap sa kanyang mga turo, maliban lang sa lipon ng mga tao na kakaunti ang kanilang bilang. Wa akhbarahu Allah ta'ala bi annahu lan yu'minu min qawmihi illa man qad amana wa hum qillatun kama qulna. وحين إذن دعا نوح عليه السلام فقال تعالى على دعاء نوح عليه السلام. Nung time na nagdadakwa na si Nuh sa ganung katagal na panahon, lahat ng kanyang mga pamamaraan, lahat ng kanyang mga galing, lahat ng kanyang mga kaalaman sa pagdadakwa, sa kabila ng ganung katagal na pagdadakwa, ay walang naniwala maliban lang na bilang na mga tao na kakaunti. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinahayag niya kay Nuh alayhi salam bilang upang gamutin, upang maibsan ang hirap, mapawi man lang ang hirap ni Nuh alayhi salam. Sa kanong katagal na panahon, magdadakwa ka ay wala man lang tatanggap ng iyong da'wa. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Nuh, huwag kang mag-alala, hindi yan kapintasan sa'yo sa pagiging rasul mo, sa pagkapropeta mo, dahil yung mga tao na yan, hindi yan sila maniniwala, maliban lang na meron ng kadar na itakda na bago sila likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay maniniwala. So sa ganong kalagayan, nagdua ang Nuh alayhi salam. Pagkatapos niyang magdua, ang dua na ito yung wika na matatagpuan sa banal na Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Nung time na dumating yung dilobyo, dito nagdua na si Nuh alayhi salam, Ya Allah, dahil lahat ng ginawa kong lahat ng paraan ay sinubukan ko upang maituwid lamang ang kanilang landas, upang maibalik sila sa dati nilang kalagayan na pagkilala sa iisang Allah subhanahu wa ta'ala lamang at pagtanggi sa mga Diyos-Diyusan. Kaya dinuani Nuh alayhi salam, Ya Allah, la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, lipulin mo na silang lahat, wala kang ititira. Huwag mo na silang iwanan na kahit na anong liit pang hibla na magpapatunay at magpapaalaala sa kanila pagiging simbolo ng kanilang pagiging suwail sa Allah. Innaka in tadharhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kaffara. Dahil kapag iniwanan mo pa sila or meron ka pang itinira na kanilang salinlahi,
yun at yun din ang kanilang gagawin. Maghasik sila ng lagim. Taasan silang susuway sa iyo, ya Allah. Kaya, bukod pa roon, wala yalidu illa fajiran kafara. Bawat salinlahi na isisilang nila ay ganun pa rin. Kung ano yung kanilang kalagayan, ganun din ang gagawin ng kanilang mga salinlahi. Kaya, yun ang dinua ni Nuh alayhi salam. Mga kapatid, si Ibn Kathir, patungkol dito sa dua na ito, ay meron siyang opinion or meron siyang justification, no? Kung pwede ba na halimbawa tayo na nagdadakwa, kapag hindi na tayo tatanggapin ng mga taong dinadakwaan natin ay magdudua tayo ng kagaya ng pagdua ni Nuh alayhi salam. Si Ibn Kathir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ang sinabi niya, innama da'a Nuhun ala qawmihi bihadha ad-du'a'i li khibratihi bihim, ay bi khibratihi bi qawmihi wa makathihi bayna adhhurihim alfa sanatin illa 50 am. So, kaya nagdua si Nuh alayhi salam ng ganung dua dahil sa alam na niya, kabisado na niya ang kanyang mga kaum. Imagine sa ganung katagal, 950 years, kabisado na niya. Para bang nawawalan na siya ng pag-asa. At idagdag mo pa doon na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpahayag kay Nuh alayhi salam na kailanman ang maniniwala lang dyan ay yung may talagang naitakda na maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa ganung kalagayan, parang sinabi ni Nuh, kung yun naman pala, kung gano'n naman pala ang mangyayari, at ginawa ko naman ang lahat, so, yun, nakapagdua siya ng ganong kasakit na dua. No? Ganon kasakit na dua. So, sa atin, mga kapatid na nagdadakwa, wag natin sabihin na nagdakwa lang tayo, tapos na insulto lang tayo ng ilang beses, so nagalit na tayo. Hindi po. Dahil talagang likas sa mga nag-aanyaya ng Islam, ang mga ganyang pangyayari. Dapat maging handa ang mga duat dyan. So, nung magdua si Nuh alayhi salam, anong nangyari? وَقَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دَعْوَتَهُ فَأَمَرَهُ بِصُنْعِ السَّفِينَةِ فَلَمَّا أَتَمَّ صَنْعُهَا وَحَانَ وَقْتَ هَلَاكِهِمْ بِالْغَرَقِ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يَحْمَلَ فِيهَا ما أخبرنا به. قال تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليها القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. So, tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala, dininig ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dua, ang dalangin ng kanyang alipin na si Nuh alayhi salam. At yun nga, dumating sa mga umma na yun, ang matinding dilobyo. No, yung paggunaw, parang gumunaw ang mundo dahil sa pagbaha, dahil sa pag-ulan, walang humpay na pag-ulan, na nagiging parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang sumusuway sa kanya. At nang mangyari yun, bago mangyari yun, ay inutusan si Nuh alayhi salam na gumawa ng isang bangka na malaki, at doon sila sasakay sa pagsapit ng dilobyo, pagsapit ng matinding pagbaha sa buong daigdig. So, inutusan din si Nuh alayhi salam na magdala ng bawat hayop na may tigdadalawang paris, kasama ang mga mu'min na naniwala, tumanggap kay Nuh alayhi salam. So yun, bumaha ng walang humpay na pagbaha, walang nakaligtas, maliban lamang sa mga andoon sa loob ng safina, sa loob ng bangka na ginawa ni Nuh alayhi salam. Wa hakadha ahlakahumullahu bil gharqi ba'da an amhilhum hadhihi al mudda الطريقة لأن الله تعالى يمهل ولا يهمل لأن الله تعالى يمهل ولا يهمل وهذا جزاء الظالمين الكافرين. So yun ang parusa, yun ang tumbas, yun ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganon
na mga tao na sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang natira sa kanila dahil nararapat lamang yun dahil yun ang pagpapakita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng matagal na panahon na paghihikayat ni Nuh alayhi salam, imbis na maniwala sila, kanilang tinuligsa ang isa sa pinaka-special, pinaka-kagiliw-giliw sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang propeta na sabi nga awwalu rusulin pagkatapos ni Adam alayhi salam. So yon, walang natira maliban lang sa nakasakay doon sa bangka na yon. Tayyib. Yun ang buod na kwento sa patungkol sa kung paano nagdaawa si Nuh alayhi salam. Ngayon, ang pag-uusapan natin, ano naman yung mga punto, ano naman yung mga bagay na dapat na andoon na pagtuunan natin ng pansin sa kanyang talambuhay. No, bago natin isa-isahin kung ano yung mga aral. Okay, una, da'watu Nuhin hiya da'watu jami'ir rusul. Yan ang ating tandaan. Ang da'wa ni Nuh alayhi salam, yun din ang da'wa, yun din ang da'wa or yun din ang mission ng bawat propeta dito sa balat ng lupa. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. So ganito rin ang da'wa ng mga propeta o aking mga kaum o sangkatauhan, sambahin nyo si Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa. Huwag kayong sumamba ng Diyos-Diyusan. Bakit? Inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim. Dahil natatakot ako na baka maparusahan kayo sa kabilang buhay. So yan ang tandaan natin kung ano yung da'wa ni Nuh alayhi salam, ganun din yung da'wa ng mga propeta na kasunod niya. Sabi nga pa sa banal na Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Bakit? أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ wajtanibut tagut. Kami ay nagbadala sa bawat henerasyon, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ng mga rasul, ng mga propeta. Bakit? Sa anong kadahilanan, sa anong layunin? Ani'budullah. Upang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibut tagut. At iwasan tumanggi sa anumang uri ng pagtatambal sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay gawain ng mga rasul. So, kung ano yung da'wa ni Nuh, ganun din ang da'wa ng mga ibang propeta na kasunod sa kanya. Tayyib. Pangalawa na mababasa natin doon sa kanyang kwento ay asalibu Nuhin fid da'wa. Ito yung makakukuha tayo dito ng aral. Ano yung mga pamamaraan ni Nuh sa pagdada'wa? Sabi nga natin kanina sa buod ng kanyang kwento ay gabi at araw, lantad o patago, house to house, na nagdada'wa siya. So, ano yung kanyang mga pamamaraan? Ang pagdada'wa, alam natin mga kapatid, na ang pagdada'wa ay hindi lang nakadepende sa isang paraan lang. Maraming mga asalib, maraming mga pamamaraan. At least, na ang kinukonsider lang doon ay yung paraan na hindi niya maging haram ang halal at maging halal ang haram. Salaka Nuh alayhi salam fi da'wati qaumihi ila Allah ta'ala asalibun mutaaddida. So yun nga, marami ang dinaanan ni Nuh alayhi salam, ginawa niyang, sinubukan niya sa kabila ng ganong kahaba na pagdada'wa, sumubok siya ng maraming paraan sa pagdada'wa sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ilan sa kanyang mga pagdada'wa na kanyang sinubukan upang maihikayat lamang ang tao na bumalik sa original nitong kalagayan ay talatupihi fi mukhatabati qaumihi wa huwa yad'uuhum ila Allah ta'ala. Yung mabuting pagsasalita na may awa at may habag. Wa idharu syafaqatihi bihim wa targhibihim bima yarghabuna fihi minad dunya inhum istajabu lid-da'wa.
Isa rin sa sinubukan niya ay ang pagpapahayag ng kanyang pagkagiliw sa mga taong dinadawaan niya. Wa targhibihim, at pag-i-encourage niya dito kung ano yung dapat na i-encourage niya dito sa mundo. Kung halimbawa, maniwala sila, kung tanggapin nila, ano yung mapapala nila dito. So, kabilang yun sa mga asalib. Wa tahdhirihim min mugbati inadihim wa israrihim ala rafdi da'watihi. At pagbibigay niya ng babala, isa rin ito sa kanyang pamamaraan. Ang pagbibigay niya ng babala sa mga taong hindi sumang-ayon sa kanyang da'wa. Patuloy na sumasalungat sa kanya. Na sinabi ni Nuh alayhis salam, kapag ganyan ang gagawin ninyo, kapag manatili kayo sa ganyan, ito ang inyong mapapala. So isa yon sa mga pamamaraan na sinubukan ni Nuh alayhis salam. Wa da'watihi lahum fi ahwalin wa durupin mutta'addidah. At ang paghihikayat ni Nuh alayhis salam sa kanila sa maraming mga pagkakataon, hindi na mabilang na mga panahon, yad'uuhum laylaw wa nahara, hinihikayat ni Nuh ang kanyang mga sangkatauhan, ang kanyang mga kaum sa araw at gabi, sirra wa alaniya, maging lantad man yan o patago, ma'atikrari li da'watihim wa sabri ala jahlihim wa inadihim, na may patuloy pa rin sa pagdadawa, hindi tumigil. Bawat approach dito ay ilang beses itong nagawa ng Nuh alayhis salam. Hindi katulad natin, kapag hindi tayo papasa doon, wala, titigil na tayo. Si Nuh alayhis salam, hindi. Dahil ang kanyang pagdadawa ay may kalakip na pagtitimpi, may kalakip na pagpapakasakit sa kabila ng hirap na pagdadawa sa kanila dahil sa kanilang kamangmangan at tuwirang pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa natakallamu fima ya'ti biijazin an hadhihi al-asalibi wa ma yumkinu an yustafadu minha lid-da'wati wad-du'at. So, isa-isahin natin na banggitin kung ano-ano ang mga asalib na yon na nabanggit natin kanina, pero summary lang yon. Ngayon ay isa-isahin natin para sa kapakinabangan natin sa larangan ng pagdadakwa bilang mga duat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una, at talattufu fi mukhatabati qaumihi. Yan ang una. So, kagaya ng sinabi natin kanina, yung may awa, may lambing, may kalakip na awa sa kanyang kung paano siya magsalita. Hindi matigas, hindi maangas na pananalita. Talatuf. May lambing na pananalita. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghayru. Yun. Sinabi niya sa kanyang mga kaum, o aking mga kaum, sumamba kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba yung inyong sinasamba? So yun ang isa sa kanyang approach. فَيُشْعِرُهُمْ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ بِأَنَّهُمْ قَوْمُهُ. Bakit? Anong layunin dito? Upang maramdaman ng mga tao na yon na si Nuh alayhis salam, tinuturing niya ang mga tao na yon na kabilang sa kanya, hindi na iiba. Ito yung dapat na anuin ng mga duat, no, na yung mga ngaral ng Islam. Hindi porque hindi mo na siya nagdadakwa ka pa nga, so maangas na nasalita, direct ang inano mo, ginamit mo, so yun. Sino alayhis salam, isa sa kanyang mga layunin ay para malaman ng bawat isa na dinadakwaan niya yung pagmamahal. Pangalawa, idharu syafaqatihi alayhim wa nusrihi lahum. Ang pagpapahayag ng pagmamahal ni Nuh alayhis salam sa kanila sa kabila ng ganon na kalagayan. Wa nusrihi lahum. At pagbibigay niya ng wasiya, ng advice, ng habilin, ng sermon, ng turo sa kanyang mga kaum. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran,
inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Mukhbiran an Nuhin alayhi salam innahu arsalahu ila qaumihi amran lahu an yunzarahum. Si Nuh alayhi salam, inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala upang paalalahanan, bigyan ng babala. Yun ang nus. Yun ang nasiha. Yung bigyan mo ng babala yung isang tao, alam mo ba kapatid, kapag hindi mo yan itinigil, at dyan ka mamamatay, ang gawain na yan ay ganito. Hindi yung direct na husgahan mo yung tao. Paano siya mag-i-Islam? Paano siya tatanggap ng katotohanan kung ganun ang pakikitungo sa kanya? So, napaka laking aral ang makukuha natin dito. Subalit, dahil siguro hindi na tayo aabutin pa ng ilang 2 minuto na lang. Okay, idagdag natin ito. Isa sa mga uslob, isa sa mga pamamaraan ng pagdadauwa ni Nuh alayhi salam, ad-da'watu fil layli wan nahar wa bimukhtalifil kayfiyat. So, isa yun, importante ito. Ang kanyang pagdadauwa sa kasagsagan ng gabi at araw. Walang iniindang pagod. Hindi sila tumigil. Hindi sila titigil. Hindi lang tayo titigil tayo. Bimukhtalifil kayfiyat. Sa pamamaraang iba't iba ang kanyang approach. So yun ang pagdadauwa ni Nuh alayhi salam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qala Rabbi inni da'awtu qaumi laylaw wa nahara. Sinabi ni Nuh alayhi salam, Ya Allah, ako ay naghikayat sa aking mga kaum ng gabi at araw. Falam yajidhum du'ai illa firada, thumma inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Qala Rabbi inni da'awtu qaumi laylaw wa nahara ila qawlihi ta'ala thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. So yun, ibig sabihin gabi at araw, paulit-ulit, lantad manupatago, lahat ng mga uri ng pagdadauwa, pamamaraan ng pagdadauwa ay sinubukan ni Nuh alayhi salam. Marahil ay pinigilan tayo ng oras, insyaallah. Marami pa dito ang uslob ni Nuh alayhi salam sa kanyang pagdadauwa. So sa susunod siguro na talakayan natin insyaallah, kung itatawfik ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gabay sa atin, ay ipagpatuloy natin ito insyaallah. Mga kapatid, iiwan ko kayo ng iiwan ko sa inyo ang salam at kalakip ng aming mga dua na sana sa lahat ng pagkakataon, ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang kapahamakan, iligtas tayo sa mga sakuna, at lalong patatagin ni Allah ang ating pananampalataya hanggang sa abutan tayo ni kamatayan. Insyaallah, magkita tayo sa susunod na talakayan natin kung hindi pa tayo makasalubong ni Malakul Maut. Hada wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.